إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagin. Katotohanan ng lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat ay laan lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng buong sanlibutan. Sa Kanya lamang tayo humihingi ng kapatawaran. At kay Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay humihiling ng kalinga o ng proteksyon laban sa kasamaan ng ating mga sarili at laban sa kasamaan ng ating mga gawain. Kung sino man ang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang sino mang makapagliligaw sa Kanya. At kung sino man ang nasa ligaw na landas, ay walang maggagabay sa Kanya, maliban lamang sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin, maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay nag-iisa at walang katambal sa Kanyang pagka-Diyos. At ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Kanyang huling sugot alipin. Sumakanya nawa ang kapayapaan, ang pagpapala at ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanyang mahal na pamilya, mga kasamahan at sa mga taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghukom. Wailan وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O kayong mga mananampalataya, katakutan ninyong Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot at huwag ninyong hayaang mamatay kayo, maliban na lamang na kayo ay mga Muslim, sumusunod, tumatalima sa Kanyang mga kautusan. Alhamdulillah, ang tatalakayin po natin dito sa khutbah ko na ito ay ang trending sa Facebook, viral sa Facebook, patungkol sa pagtalikod ng isang pari na nag-Muslim at bumalik sa kanyang pagkakatoliko. Subhanallah, wa ya'udhu billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanahu wa ta'ala fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Subhanallah, ayuhal ikhwah, sino pa ba ang pinakamangmang sa isang taong tatalikod kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan hindi niya kayang mabuhay kahit isang kisap mata lamang kapag hindi dahil sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na ang mga nilikha, kahit anuman ang naabot nilang yaman, sila'y mahihirap pa rin sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo pa rin ay nangangailangan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ganiyun alhamd. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika ala Allah
bi Al-Aziz. Subhanallah. O sangkatauhan, kayo'y mahihirap, nangangailangan kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang Allah ang siyang tunay na mayamang kapuri-puri. Kung gustuin niya kayo'y kanyang alisin, ay siya'y nilikha ng bagong nilikha. Lilikha siya ng mga bagong nilikha, at ito ay hindi mahirap para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, Wallahu ganiyun wa antumul fuqara. At ang Allah ang tunay na mayaman, ang pinakamayaman, at tayo ay mahihirap lamang. O mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga taong mangmang, inaakala nila na kapag sila'y biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan, ng mga anak, ng magandang kalusugan, ng mga ari-arian, o ng mataas na antas o katayuan sa buhay nila, inaakala nila na sila ay hindi na nangangailangan kay Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَرَدُوا وَنَعَى بِتَذْنِبْهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَعُوسًا. At kapag aming iginawad sa tao na hindi naniniwala, mga kafir, ang aming biyaya, siya ay lumalayo at kanyang hinihiwalay ang kanyang sarili. At kapag ang kasamaan ay dumapo sa kanya, siya ay lubhang nanlulumo. At ito ang siyang unang dahilan mula sa dahilan ng pagtalikod sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang malinlang siya ng kanyang mga kayamanan, ng kanyang mataas na posisyon sa mundong ito, hanggat kanya nang makalimutan ang pag-alaala niya sa kanyang Panginoon. Ang pangalawang dahilan, mga kapatid, ay ang pagkakaroon ng kaalaman. Ngunit sira naman ang kanyang kalooban, nawalan ng iman, at ito'y isa sa mga dahilan ng pagtalikod kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ang nararapat sa tao may kaalaman ay magiging dahilan ito ng ikakalapit niya sana kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit dahil sa kanyang pagmamalaki, ang kanyang kaalaman ay nawalan ng kabuluhan. Ikinuwento sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ang isa sa mga taong tumalikod kay Allah subhanahu wa ta'ala na mababasa natin sa Surah Al-Araf 176. وَاتْأَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at bigkasin mo, O Muhammad, sa kanila ang kasaysayan ng aming pinagkaloob ng kaalaman hinggil sa aming mga aya o kapahayagan, subalit kanyang inilayo ang kanyang sarili sa mga ito. Kaya siya ay sinundan ni Shaitan, sinundan siya ni Iblis, kaya siya ay naging kabilang sa mga naligaw. At kung aming naisin, katiyaking siya ay maaari naming pinarangalan, itinaas ng antas sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaalaman. Subalit, siya ay nanguyapit, siya ay nagpasilaw sa kinang ng daigdig at kanyang sinunod ang sariling pagnanasa. Kaya ang kanyang kahalintulad ay ang isang aso. Kung ito ay iyong itataboy, kanyang inilalawit ang kanyang dila. At kung ito naman ay iyong hayang nag-isa, siya ay humihingal pa rin. Subhanallah. Iyan ang halimbawa ng mga nagtatakwil sa aming mga ayat o kapahayagan. Kaya ipahayag mo ang mga kasaysayan upang sakali na sila ay makapag-isip at magmuni-muni sa kanilang mga ginagawa. Subhanallah, mga kapatid. At pangatlong dahilan, ang pagkakaroon ng masamang pag-uugali. Kagaya ng pagiging maramot at hindi pagtupad ng kasunduan
kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y kagaya ng nakasahad o na ikinuwento ng Allah sa banal na Quran na mababasa natin sa Surah At-Taubah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa minhum man ahada lana in a'ta'na min fadlihi lanasaddaqan na walanakunwanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'udun fa'aqabahum nifa'akan fi qulubihim ila yawkalnahu bima akhlafu laha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdibun. At kabilang sa kanila ay ilang gumawa ng kasunduan sa Allah at nagsasabing kung kami ay kanyang pagkakalooban ng kanyang biyaya, katiyakan na kami ay magbibigay ng kawanggawa at katiyakan na kami ay mapabilang sa mga matutuwid. Kaya nang sila ay kanyang pinagkalooban ng kanyang biyaya, sila ay naging maramot sa mga biyayang ito. At nagsilayo ng may pagtutol, kaya sila ay kanyang pinarusahan ng pagkukunwari sa kanilang mga puso hanggang sa araw ng kanilang pagharap sa kanya, sapagkat binigo at sinuway nila ang Allah subhanahu wa ta'ala at sa anumang kanilang ipinangako sa kanya at sa anumang kanilang nakagawiyang pagsisinungaling. Ang kanyang pagiging maramot ay naging dahilan ng pagwasak niya ng kasunduan sa kanyang Panginoon at ang pagtalikod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pang-apat na dahilan, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ang pag-una o inuuna sa kagustuhan ng kanyang sarili kaysa sa batas ng Sharia. Kapag sumang-ayon ang kagustuhan ng kanyang sarili sa Sharia, ay kanila itong isinasagawa. At kapag ito ay sumasalungat naman, ay tatalikod kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang Sharia, ang kanilang susundin, ang kagustuhan ng kanilang mga sarili. Subhanallah. Wa qala ta'ala, alam tara ila alladhina yas'umuna annahum aamanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila tagut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'idan. Subhanallah. Hindi mo ba nakita yaong mga mapagkunwaring nag-aangking sila ay naniniwala sa anumang ipinahayag sa iyo o Muhammad at sa anumang ipinahayag na nauna sa iyo? Ngunit sa kabila nito, sila ay nagnanais na isang guni ang pagpapatupad ng batas sa mga tagut, mga pinagbabawal, mga masasama. Samantalang sila ay napag-utusan na huwag maniwala sa mga ito, mga tagut. At ang Shaitan ay naghahangad na sila ay kanyang mailigaw ng malayong pagkaligaw. Ayuhal ikhwa, mayroong iba't ibang uri ng pagtalikod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang unang uri, ang pagtalikod sa Allah sa pamamagitan ng dila at ng puso. At ito ay siyang kalagayan ng kafir. Mga hindi mananampalataya, hindi naniniwala mula sa kanilang dila at mga puso. At ang pangalawang uri, ang pagtalikod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng puso at pagsang-ayon o pagsunod sa pamamagitan ng dila lamang. Ito naman ang kalagayan ng mga munafik, mga mapagkunwari, nagkukunwaring naniniwala sa dila, ngunit sa puso ay wala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina qalu amanna biafwahihim walam tu'min qulubihim.
Sila na nagsasabing kami ay naniniwala mula sa kanilang bibig, subalit ang kanilang mga puso ay hindi naniniwala. Sila ang mga munafik. Wa ya'udhu billah. Ang pangatlong uri, mga kapatid, ang pagtanggap sa ibang syariah at pagtalikod naman sa ibang syariah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum ila khisyun fil hayati dunya wal yawmal qiyamah yuradduna ila ashaddil azabi wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kung gayon, kayo ba'y naniniwala sa ilang bahagi ng aklat ng Quran at hindi naniniwala naman sa ibang bahagi nito? Kaya, ano nga ba ang dapat maging kabayaran ng sinuman sa inyo na gumagawa niyon, maliban ang kahihiyan sa buhay sa mundong ito? At sa araw ng pagkabuhay na muli, sila ay ihaharap sa napagkatinding parusa at walang hindi nababatit ang Allah sa anumang inyong ginagawa. Ang pang-apat na uri, mga kapatid, ang pagtalikod sa sino mang nagpapaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala o patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagkamuhi sa pakikinig sa mga payo sa Islam. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladina la yu'minun bil akhirati wa idza dzukirallahu ladina min dunihi idza hum yastabshirun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kapag ang Allah ay nababanggit, ang mga puso ng yaong mga hindi naniniwala hinggil sa kabilang buhay ay tigib ng pagkayamot. Subhanallah. Sila ay nayayamot. At kapag yaong kanilang mga sinasamba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala ang nabanggit, pagmasdan, sila ay nagagalak. Ya ayyuhal muslimun, ang pagtalikod kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kasiraan ng lupa. At ang mga taong tumatalikod, napakaraming kaparusahan nito. Subhanallah. Yung yumakap ka sa Islam at bumalik ka sa dati mong reliyon at siniraan mo pa ang Islam, isa kang matinding murtad. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, execute sa mga nagmuslim na nagmurtad. And while they are executed, ipinagbabawal sa kanila ang salatul janaza. Ya'udhu billah. Hindi sila pwedeng ilibing sa pang-Islamikong sementeryo. Ganyan ang mapapala ng mga murtad. Ito ay dahilan na sila ay wasakin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pamayanan na kung saan sila ay winasak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakasaad sa banal na Quran ang mga pangyayari kung ano ang parusa na nakamtan, nakamit ng mga tumangging maniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahon ni Nuh alayhis salam, panahon ni Noah, ang parusa ng pagkakaroon ng malaking baha na umasak sa mga tumalikod kay Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang pamilya, nangalunod silang lahat. Sa panahon ni Lut alayhis salam, na malaking parusa sa mga taong tumalikod at gumawa ng katampalasan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpaula ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagliliyab ng mga malalaking bato na kanilang ikinawasak at binaligtad ang kanilang lugar, ang Sodom at Gomorrah.
Sa panahon ni Musa alayhis salam, nilunod ng Allah si Faraon kasama ng kanyang mga kasamahan dahil sa hindi paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito ang mapapala ng mga tumatalikod sa kaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Matinding kaparusahan dito sa ibabaw ng lupa, lalo't sa kabilang buhay. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisair muslimina kullu dhanbi fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa nasalli wa nasallim wa barik alal mab'uthi rahmatil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. وقال سبحانه وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آيات جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا الله بلدة طيبة ورب غفور فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأكل وشيء من شدر قليل ذلك جزيناهم بما كانوا وهل نجزي الكفورا. Subhanallah. Katiyakan nagkaroon para sa mga mamamayan ng Saba sa kanilang pinamamahayang pook ng isang ayah, babala at paalala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dalawang taniman ng hardin sa kanan at sa kaliwa, at sila ay pinagpayuhang magsikain kayo mula sa panustos ng inyong Panginoon at magpasalamat kayo sa Kanya. Mayroon kayong isang mabuting lupa at isang mapagpatawad na Panginoon. Ngunit sila ay nagsilayo mula sa babala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya aming pinadala laban sa kanila ang salot ng baha na bumuhos mula sa patubigan, at aming hinalinhan ang dalawang hardin ng mga harding namumunga ng mapapait na bunga at tamarisko at mangilang-ngilang puno ng sidra. Yan ang aming ibinayad sa kanila, sanhi ng kanilang hindi paniniwala. At hindi kami nagbabayad ng ganyan maliban sa mga hindi naniniwala. Kaparusahan sa mga tumalikod, kaparusahan sa mga tumangging kumilala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagtalikod ng Allah subhanahu wa ta'ala, pangalawang uri ng pagtatalikod ng dahilan kung bakit sila ay malalagmok sa kaparusahan. Ang pagtalikod ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong tumalikod sa Kanya. Pangatlo, ang kapahamakan sa kabilang buhay at pagpasan ng kanilang mga kasalanan sa kabilang buhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizran khaliladina fihi wa sa'a lahum yawmal qiyamati himlan. At sino mang lumalayo mula rito sa patnubay ng Quran, katotohanan siya ay magdadala ng isang pasanin at pagkakasala sa araw ng pagkabuhay na muli.
Sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. At ito ay napakasama para sa kanila bilang pasanin sa araw ng paghukom. Ang pang-apat, ang miserableng pamumuhay sa mundo at ang pagiging bulag sa kabilang buhay. Wa qala ta'ala, ang Allah ay nagsabi, mga kapatid sa Islam, Subhanallah, anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ulitin natin, وَمَنْ أَسْلَمُوا مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَةِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَمُنْتَقِمُونَ. At sino ba ang mapaggawa ng kamalian ng higit kaysa isang pinaglalahalanan sa mga ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala at mga babala at aral ng kanyang Panginoon? Ngunit sa pagkaraan ay lumayo mula rito, katiyakan aming ilalapat ang kaukulang parusa sa mga mapaggawa ng kabuktutan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَّتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مُتْهِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. At sila ay hindi nagbigay ng pagpapahalaga o pagdakila kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kaukulang pagpapahalaga o pagdakilang nararapat sa Kanya, samantalang ang buong kalupaan ay Kanyang dadakutin lamang sa araw ng pagkabuhay na muli, at ang mga kalangitan ay lulukutin ng Kanyang kamay, lulhati sa Kanya ang pinakamataas sa anumang itinatambal sa Kanya. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ating isaisip lagi, kahit anuman ang ating kalagayan sa buhay natin dito sa ibabaw ng lupa, kahit anumang narating ng ating kaalaman, tayo pa rin ay mangmang sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag nating pagmalaki na tayo ay maalam, maraming alam. Marahil ito ang makapaglulugmok sa atin dahil sa ating pagmamataas. Tayo pa rin ay mangmang, kahit anumang kayamanan ng ating nakamit, tayo pa rin ay mahirap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit gaano man tayo kayaman, tayo pa rin ay may pangangailangan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit anumang pag-iisip na mayroon tayo, kahit ikaw ang pinakamatalinong nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo pa rin ay malilito. Maliban na lamang kung tayo ay gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita naman natin mga matataas na antas dito sa ibabaw ng lupa, ultimong mga scientists, doctors, engineers, nalilito, hindi nila maintindihan dahil wala ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, nawa panatili niya ang gabay, proteksyon, kaunting kaalaman para sa atin upang tayo ay manatili sa kanyang din. Nawa ay pagkaisahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, magkakapatid sa Islam. Nawa ay tulungan tayo ng Allah na may sagawa, may sa pamuhay ang kanyang din. Subhanallah, ang Allah ay nagsabi, فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Kaya hayaang pag-isipan ng tao sa anumang bagay na siya ay nilikha lamang. Siya ay nilikha ng Allah mula sa isang tubig na similya
na dumadaloy, lumalabas mula sa pagitan ng kanyang gulugod at mga tadyang. Kung ating napagtanto na tayo'y mahina, na tayo'y mahirap, dahil dito'y ating ma-realize, ating malalaman na dapat na tayo ay magpakumbaba palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala, na walang iba pang malakas, ang mayaman, ang maalam, na kung saan tayo'y nagsusumamo sa Kanya dahil tayo'y nangangailangan sa Kanya bilang mga alipin niya lamang. Ayuhal muslimun, paano nga ba tayo babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala? Paano tayo haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kapatid sa Islam, kilalanin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mabuti. Ating pag-aralan ang kaisaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bigyan natin ng oras ang pag-aaral patungkol sa tauhid, ang kaisaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang hindi tayo masama sa mga tumatalikod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagkakaroon ng matibay na kaalaman sa tauhid ay ilalayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang pagtatalikod at pagpapabaya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-aralan natin ang kaisaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Kaisaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkapanginoon. Kailangan nating pag-aralan, kailangan nating malaman ang patungkol sa Tauhid ar-Rububiyah, ang kaisaan ng pagkapanginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala, na wala tayong ibang ituturing na Panginoon malibang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-aralan natin ang aspeto ng Tauhid. Pag-aralan natin ang Tauhid al-Uluhiyah, ang kaisaan sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong pag-aalayan ng sakripisyo ng pagsamba maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil siya lamang ang nararapat na sambahin at wala ng iba. Pag-aralan natin ang Tauhid Asma wa Sifat, ang kanyang magagandang pangalan at mga katangian, upang hindi tayo mailigaw ni Satanas. Kahit 1,000 pari, 1,000 pastor, 1,000 kung anumang misyonaryo o ministro, ay hindi nila tayo maliligaw kung tayo lamang ay nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng tauhid at ang kaalaman patungkol dito, mga kapatid. Huwag tayong magiging kontento na tayo ay Muslim lamang. Nararapat tayo at obligasyon natin na tayo ay magkaroon ng kaalaman at pag-aaral sa Islam. Huwag tayong makontento na tayo nagsasala lamang. Kilalanin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikita naman natin kung paano ang mga taong may kaalaman, subalit walang kaalaman sa tauhid, kaya sila ay bumabaliktad. Napakahalaga na magkaroon tayo ng pag-aaral patungkol sa tauhid. Tauhid ar-Rububiyah, Tauhid al-Uluhiyah, Tauhid Asma wa Sifat, ang kaisaan sa pagkapanginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kaisaan sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kaisaan sa magagandang pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan magkaroon tayo ng pagkatakot na tayo ay mapaparusahan sa apoy ng impyernong apoy, at pagkakaroon ng pag-asa na tayo ay patawarin ng Allah sa ating mga kasalanan at papasukin tayo sa Al-Jannah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay pagkaisahan tayong lahat dito na sa loob na itong mga Muslim na nagsasakripisyong umattend ng Jumu'ah, na kahit sila ay may gagawin, sila ay malayo, pilit pa rin silang pumupunta dito upang tugunin ang katawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang gawin ang kanilang obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsasagawa ng pagdarasal
ng congregational prayer, ang tinatawag na Jumu'ah. Kaya mga kapatid, nawa ang khutbah na ito ay magkaroon sa inyo ng inspirasyon, ng konting kaalaman upang kayo ay maging masigasig sa pag-aaral patungkol sa Islam, patungkol sa Tauhid, sa kaisaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at patungkol sa tahara wa sala. Napakahalaga na malaman natin ang patungkol sa tahara wa sala, ang pagkakadalisay, ang paglilinis, at